paglaong ko, kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lang, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pagigugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad ka nimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ako musunod, ako nagtuon, pinaagi sa gumaong katungod, apan ang gugma nga nagaugman, dinughan itibigan, lugay na akong ihalad ang tanan ngayon, ang pag-alagad na alang ra sa Diyos, sa matagal lang, bisan malisod, buhaton ko kini sa Pinoon. Ang Diyos kayo't nagsaad siyang katawhan, pagtukong bilang og tanaw niya. Igsuot ko panggalagad sa Diyos, undahag yun, ihatag ang lulang mabugal sa tunggiya, uban sa panahon niya, o balik na. Ihatag ang lulang mabugal sa tunggiya, upang sa panahon niya, o balik na. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at iban. Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakabal. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong malitalingkod, Brother Denmar Santiago, at kasama natin ang ating kapartner sa ating programang Ayon sa Nasusulat Ministry, Brother Jason Dignos, no? Mula dyan sa iglesia natin sa Tugigaraw, mga kapatid. Nako, so bago kami mag-shout out at bumati sa inyo, mga kapatid, no? Amen doon sa ating napakagandang kanta, no? Mula sa ating mga kapatid na Bisaya, ano? So ikaw ba'y nagagalak, partner, doon sa iyong narinig? Ayan. Oo. So,
Ang ating kapartner dito sa programa, si Brother Jason, ay isa pong Bisaya. Kaya, ayan ang aking bungad sa kanya. Ano po? So, pababatiin muna natin si Brother Jason, mga kapatid, para naman ay makapagbati siya sa ating mga nanonood at gayon din sa ating iglesia diyan sa Tugigaraw. Brother Jason? Yon, mapagpalang umaga sa lahat. Binabati ko nga pala ang ating mga kapatid, ang elder dito ng Nanarian, si Elder Johnny at si Elder Rene. At ang pastor dito, si Pastor Carlo. Gabi. At doon din sa, kung saan ako nagleman din doon sa Villarosa. Binabati ko si Elder Duming at si Elder Edwin. At ang ating pogi at astig na pastor ng San Pedro District, si Pastor John Quezon. At binabati ko rin ang isa rin sa naging mentor ko doon sa Masbate, si Brother RV Rivera at ang elder ng Hilutungan Church, Hope ni Cesario. At partner, binabati ko rin yung isa din sa sumusubaybay sa atin, ang Lee Woman, no? Si Sister Marlene Tillejos ng Laor, Nueva Ecija. At ang amin ding pastor doon sa lugar namin, kung sino yung nagbautismo sa akin, si Pastor Pedro Rosales. At ang pastor din ng Southern Masbate Adventist Fellowship, si Pastor Dandy Dava. Yon, at syempre yung elder kung saan ako nanggaling, si kalimutan ko, Elder Dahuya, kalimutan ko pangalan. Ayun, nag-comment agad kapatid yung binati natin. Ito si Sister Marlene. No, magandang gabi po. Gandang gabi po, sister. Po, ating pinaglingkurang iglesia dyan po sa Paite, sa panguna ng kanilang district pastor, si Pastor Ryan Corpus. Kayo din ang isa sa ating mga hinahangaan din na pastor diyan sa San Pablo, si si Pastor Sherwin Pahuelas. Binabati natin kayo, no? At ngayon siya, syempre, aking mentor, si Doc Rocky Tulog at sa kabuuan ng ABIM or Advent Biblical International Ministry, mga kapatid, no? So congratulations pala kay Ruben at saka sa akin, partner kagabi, dahil sa ating naipanalong katotohanan at naiintindig natin, no? Ang ating katotohanan ng dala-dala ng iglesia ito, no? Ayan. So, bago tayo mag-start, Brother Jason, ay tayo ay humingi ng gabay mula sa ating Panginoon at ikaw po ang mangunguna sa ating pambungad na panalangin. Yun, bago po kami magsisimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang trono ay sa kataas-taasan ng mga langit. Sa gabi pong ito, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo upang humingi ng gabay sa aming pag-aaral ngayon. Ito ay hindi namin gawain, kundi ito ay gawain mo po, Diyos. Kami po ay yung pinagkalooban ng karunungan upang maipahayag ang katotohanan. At lalong-lalo po, Diyos, ang mga tagapakinig ng aming programa ayon sa nasusulat ay bigyan din sila ng makalangit na karunungan upang aming i-discuss ngayon ay kanila din pong maintindihan at i-apply sa kanya-kanya naming buhay habang kami po ay nag-aantay sa iyong ikalawang parito. At lalo po, Diyos, gabayan kami sa gabing ito na aming patutunayan ang katotohanan patungkol po sa kung paano ipangilin ang banal ng araw, ang araw ng Sabat. Patawarin nawa kami, O Diyos, kung saan mo man kami nasumpungan ng kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkakasala sa amin. Ang lahat na ito ay aming samot dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Yan. Okay, so batiin natin, Brother Jason, yung mga nagko-komento dito, gaya ni Saldong Baki. Ayan, gaya ni Saldong Baki, no? Ito, basta natin kanyang comment. Yun, binabati ko si Saldong Baki. Yan. Yan.
Maayong gabi from Cagayan de Oro. Maayong gabi Igsoon. Yan, meron pa ba? Oh. Okay. So, ayan mga kapatid, no? Dito, ito po ang ating topic mga kapatid. Yan. So, noong nakaraan, may nagtanong po kasi sa amin ni Brother Jason tungkol po sa pagluluto during the Sabbath. Though, hindi naman po yun ang aming topic noong nakaraan, ano? Kasi Brother Jason, balikan natin yung ating topic noong nakaraan. Kung si Kristo na ba ang Sabbath ng mga tunay na Kristiyano? No, yun ang ating paksa eh. Then may nagtanong sa atin about doon sa pagluluto, sa araw daw ng Sabat. At alam naman natin kung kaninong argumento ito galing, ano? Galing ito sa mga ating mga kaibigan, SDARM. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, mga kapatid, ay may po-promote pala po ako muna, no? So, ito po mga kapatid, ang aklat ni Pastor James Lubrico, ang Reasons of Hope. Ito po mga kapatid ay naglalaman ng mga sagot patungkol sa iba't ibang akusasyon ng mga offshoot, no? Itong Reasons of Hope ni Pastor James Lubrico, mga kapatid, no? At sa aklat ito mga kapatid, yung aming tatalakayin ay kasama po dito sa sinulat ni Pastor James Lubrico, no? So kung nais niyo pong mag-avail nito mga kapatid, ay PM niyo lamang po aming page. Ito po mga kapatid ay murang-mura na, no? Abot kaya mga kapatid na 500. Okay? So, ang lahat ng magugugol sa aklat nito mga kapatid ay magpapa-imprenta pa tayo ng mas marami pang mga aklat, no? Kasi hindi lang ito yung aklat ni Pastor Lubrico, no, mga kapatid. Okay? So, itong Reasons of Hope mga kapatid, worth it siya mga kapatid na tangkilikan natin, no? Ito po ay sabot sa mga offshoot o sa mga lumabas sa ating iglesia, no? Yan. So, Brother Jason, bibigyan ko muna kayo ng background dito sa ating pinag-uusapan, no? Ano ba itong ating pinag-uusapan? Saan ba galing itong ating pinag-uusapan? So, gusto ko muna, Brother Jason, ilabas itong unang quote na gamit nila. Okay, so pwede mo bang basahin, Brother Jason? Ano ba yung unang quote na gamit-gamit ng mga kapatiran nating SDARM sa pagpatikos sa atin? Yun, babasahin ko itong laging nilang gamit-gamit, no? Dito sa sulat ng ating propeta, si Mrs. White, sa Spiritual Gifts, Volume 3, page 252, paragraph 2. Sinabi dito, yaong mga nagpababaya sa paghahanda para sa Sabat sa ika-6 na araw at nagluto ng pagkain tuwing araw ng Sabat ay lumalabag sa ika-4 na utos at mga lumalabag sa utos ng Diyos. Ayan. So sabihan niya ni Ellen White diyan, no? Yung nagluluto sa araw ng Sabat ay lumalabag sa ika-4 na utos. Ito since mga kapatid, no, maliwanag po sa sulat ng ating propetisa. Mga kapatid, no? Okay. So, sa sulat ng ating propetisa, mga kapatid, ang Biblia lamang ang siyang ating pundasyon ng ating pananampalataya, no? So, gusto ko muna basahin, Brother Jason, dito sa The Early Writings, page 75, no? I commend to you, dear reader of Word of God, as the rule of faith and practice. By the Word, we are to be judged. No? Isa pa, no? Katulad dito, The Game of Prophecy, page 596, no? Sabi dito, they also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Sa madaling salita, Brother Jason, lahat ng ating doktrina at pagtuturo, kailangang babalik tayo doon sa Biblia, no? Kaya ngayon, Brother Jason, nabanggit ni Sister Ellen White, yung ika-4 na utos. Yan. So, alam naman natin, di ba, Brother Jason, yan na inasa Exodo, yung ika-4 na utos. Pwede mo bang basahin, Brother Jason, yung Exodo
chapter Exodus 20 verse 8 to 11. 20. Tingnan natin kung mayroong 8 to 11. paglabag na dyan sa Exodo 20 o 11. No, basahin ko dito sa Biblia na sinabi dito, Exodus 20 verse 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw nagagawa ka sa iyong gawain at ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay araw ng Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na babae, niyang iyong baka, ay niyang iyong aliping lalaki, niyang iyong aliping babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan. So, ito ang ating dilema, Brother Jason. Lagi nilang pinupunta ang issue sa sulat ni Sister White. Anya, yung pagluluto daw sa araw ng Sabat ay paglabag sa ika-4 na utos. Mga kapatid at mga kaibigan, napakinggan ninyo ang pagbabasa ni Brother Jason ng ika-4 na utos. Tatanungin ko po yung nagbasa, syempre. Si Brother Jason, meron ba dyan, Brother Jason, sinasabi na huwag kang magluto sa araw ng Sabat? Meron ba dyan, Brother Jason? Walang mababasa. Oh, wala siya nabasa eh. Baka siguro si yung ating mga kausap na SDARM, no? Yung mga sumagot sa atin, si Fred Abanez at saka si Louie Bangkasan. No? Baka may nabasa kayo. Ngayon, eto. Kako kasi, Brother Jason, no? Ito pinagtataka ko. Sa araw daw ng Sabat, huwag daw magluluto. Huwag daw magluluto. Ito problema. Pag nagluto ka, may oven, may rice cooker. May rice cooker, no? Mga electrical yan, Brother Jason. Ito pinagtataka ko, no? Bakit kaya ito, mga SDARM na ito, no? Nagkakabit pa sila ng microphone, ng PowerPoint, yung naka-TV, no? Tapos, gumagamit sila ng sound system during the Sabbath. Yan ba nasa Biblia din ba yan, Brother Jason? Wala. Wala, di ba? Ito nga pinagtataka ko, bakit inutusan pa kayo ng Diyos? No? Ito pinagtataka ko talaga. No? Kasi dito, mga kapatid, bakit ko naitanong yung Brother Jason? Kasi, katulad dito, gumagamit nga ng mga gas stove. Kalan, di ba? Gas stove, kaya nga gas stove eh. Hindi ang gagana kapag hindi nakasaksak kung saan man. Gas stove, no? Yung rice cooker, pressure cooker, no? Kung ano man yung mga cooker na yan. Basta, gumagamit ng gano'n, nakasaksak yan. Bakit ito kaya? No? Saan kaya inutos yan na magkaroon ka ng microphone, ng sound system, ng TV sa pagsamba? Saan kaya? Kung babalik tayo doon, no, dito sa gawi ng Biblia, Brother Jason, bakit nga ba, tanong kita, bakit nga ba ipinagbabawal ng Diyos na gumawa ang tao sa araw ng Sabat? Bakit nga ba? Yan. At pinagbawal yan ng Diyos kasi ang araw ng Sabat ay banal. Kaya nga sa creation pa lang, partner, no, ginawa ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga, di ba? Siya ay nagpahinga. Tama. Yun ay kanyang araw na pinakabanal. Kaya kung anong ginagawa ng Diyos, ay ganoon din ang gawin natin. No, basahin natin dito, partner. Dito sa The Spirit of Prophecy, Volume 1, page 225, paragraph 2. Sinabi dito, tanggihan ang kanilang mga sarili at kumain ng pagkaing inihanda sa ika-6 na araw. Kahit na ito ay hindi napakasarap, ipinagbawal ng Diyos ang pagluluto at
pagpapakulo ng mga anak ni Israel sa araw ng Sabat. Ang pagbabawal na iyon ay dapat isaalang-alang ng bawat tagapag-ingat ng Sabat. Ipinagbawal ng Diyos ang pagluluto at pagpapakulo ng mga anak ni Israel sa araw ng Sabat. Ayan na nakapagtataka, Brother Jason. Bakit ipinagbabawal ng mga Islam na ito na magluto at magpakulo ng tubig? Eh, dyan pala sa sulat ni Ellen White, ang context pala, anak ni Israel. Oh, Hindi lahi, Israel. Ba? hindi lahi, anak talaga, no? Oo, anak ka ba ng Israel? Eh, ano problema eh? No? Yung Sabat para sa lahat ng tao. Pero, itong tinatawag nating kahatulan at palatuntunan na kautusan ni Moses sa Malakyas 4:4, Brother Jason, no? Sa Malakyas 4:4, yan ay ibinigay partikular lamang sa bayan ng Israel. No? Ngayon, kasi ito yan eh. Ang sabi diyan, maliwanag, ano? Nilalagay nga natin sa context. Ang sulat pala, ang pagbabawal na sinasabi ni Ellen White ay kanino? Sa anak ni Israel. Ang tanong, Hudyo ka ba? Yan. Yan ang tanong eh. Hudyo ka ba? Tanong natin kay Fred. Pakisagot. Number 1 assignment. Hudyo ka ba, Fred? Para sabihin mo na dapat ang Adventist nagbabawal sa pagluluto sa araw ng Sabat. Yan. Pakisagot, number 1 assignment. No? Hudyo ka ba? Tanong mo dyan sa kasama mo na nakatunga sa tabi mo na si Louie Bangkasan. No? Tanong mo sa kanya, Hudyo ka ba? Pagka sinabi mo, hindi, Bisaya ako. O Bisaya ka pala, hindi ka pala Hudyo. Bisaya ka? O pagka sinabi mo, Ilonggo ko. O yan, katulad ni Brother Jesse. No? Di ba? Hindi ka Hudyo. Kapag sinabi mong waray ako, hindi ka Hudyo. Waray ka. Pag ako, sinabi ko, Panggalatok ako, may sinabi ba ako, Hudyo ako? Hindi. Di ba? Yun eh. Napakababaw kasi, Brother Jason, na, sige, bawal. Pasasabi ni Sister Wade, bawal eh. Tanong, kanino yung pinagbawal? Sa'yo ba o sa Hudyo? Di ba? Nalagay natin sa context ang pag-aaral. Ang tawag dyan, exegesis. No? Yan. So, yung application, pag-aaralan natin kung paano siya ini-apply. Ngayon, Brother Jason, eto tingnan natin yung susunod na slide natin. Gusto ko basahin mo ito, Brother Jason, no? Pakibasa nga ito. Yan. Basa. Basahin natin dito sa sulat ni Ms. White dito sa Council on Diet and Foods. Page 86, paragraph 2 na sinasabi dito. Pinapayuhan ko ang lahat na kumuha ng isang bagay na mainit sa tiyan. Tuwing umaga kahit papaano, magagawa mo ito ng walang labis na trabaho. Maaari kang gumawa ng lugaw. Kita mo yan? Ano sabi ni Sister White na payo? No? Payo niya, every morning at least, kailang may mainit kang kinakain, Brother Jason. Ito problema. Paano ba niluluto yung lugaw? Binibilad ba sa araw para uminit? Binibilad ba sa araw para uminit? O magigisa ka muna? Gisa ng sibuyas, ng luya, no? Tapos, sige, Brother Jason, gusto ko, dahil ikaw yung nagluluto, marunong ka magluto. Paano ba magluto ng lugaw? Sige. Paano ba yan? Siyempre, magpakulo, magluluto, ano talaga yon, magpapakulo, mag-iinit, ganon. Kilos talaga kilos. Bawal? Yung pagluluto, bawal, pero yung lugaw, pwede? Yan eh. Partner, parehas lang niluto. Ha? Parehas lang yun niluluto. Oo.
luto pa rin yun. Ito problema kay Fred eh. No? Ito Fred, pinagbabangga mo, no? Pinagbabangga mo yung sulat ni Ellen White. Ha? Pinagbabangga mo. Huwag mo pagbabanggain. Ha? May context eh. May context kita mo. O, kanino yung pinagbawal? Sa Hudyo. Di ba? At tanong ko sa'yo, babalik ko ulit yung tanong. Kung ito'y debate lang ito eh. Tatanong ko talaga sa'yo, ikaw ba ay sa Hudyo? Hudyo ka ba? Oo. Ngayon, Brother Jason, alam natin sa mga Bible study kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagluluto sa araw ng Sabat sa panahon ng bayang Israel. No, dahil sa langit ay may nahuhulog na mana. Bakit yan nga naman magluluto kung may nahuhulog ng mana? Eh ngayon nga, sige nga Fred, ngayong darating na Sabat, sa Sabado, maghintay tayo ng mana. Ha? Maghintay tayo ng mana. Okay. Magsisimba ako dito sa Cavite, magkita tayo kung saan ka man, magkita tayo dito sa Cavite, maghintay tayo na may mahuhulog na mana. Kapag ka walang nahulog na mana, Fred, sumama ka doon sa potluck ng ating mga kapatiran, ha? Ito, challenge, ha? Magsabat tayo pareho at the same time, in the same place, no? At maghintay tayong may mahulog na mana. Kapag ka wala, sumama ka na sa potluck ng mga kapatiran. Ano? At magpasalamat ka na lang dahil may potluck silang dala. No? Ngayon, Brother Jason, ano pa yung sinasabi ni Sister White patungkol sa pagluluto? Pagluluto pa rin. Basa. Ano sabi? Yon. Council on Diet and Foods, page 226, paragraph 2. Ang pagluluto sa Sabat ay dapat iwasan. Ngunit sa madaling salita ay hindi kinakailangang kumain ng malamig na pagkain sa malamig na panahon. Ang pagkain na inihanda noong nakaraang araw ay dapat na painitin. Ayan. Ano ang sabi? Ang pagluluto sa araw ng Sabat ay dapat iwasan. Pagka sinabing dapat iwasan, pasubali po, pasintabi dun sa mga kumakain. Pagka sinabi natin, sige nga, paglabas mo ng bahay, dapat mong iwasan yung bomba ng aso. Alam niyo yung bomba, yung dynamite? Huwag ko nang banggitin ng diretsya, no? Yung dynamite ng aso na nagkalat sa daan, dapat mo daw iwasan. Anong, maiiwasan mo ba? Hindi mo iwasan. Eh syempre, makakatapa ka pa rin. Pagka dapat iwasan, no, hindi sinasabi na bawal. Ano sabi? Dapat iwasan. Eh ano sabi ni Sister White yung binasa ni Brother Jason? Ang sabi niya, no, kapag kayong niluto mo nung nakaraang araw, ay dapat painitin. So, nandun pa rin eh, Brother Jason. Andun pa rin yung pagluluto. Alam mo, Brother Jason, ito nga eh. Ang ginagawa kasi ni Fred, uulitin ko yung ginagawa niya, pinagbabangga niya yung aklat ni Sister White. Yan ang problema. No? Pinagbabangga niya yung sulat ni Sister White na hindi naman dapat. Mayroon kasing context eh. Bakit pinagbabawal? Kasi nga, no? Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, matrabaho nga kasi ang pagluluto sa panahon ni Moses. Sa ating panahon, dahil sa technology, hindi na mahirap magluto ngayon, mabilis na. Yan po ang pinaka-issue diyan. No? Katulad po niyan, ibig sabihin, bawal magluto, pwera lang mag-init at maglugaw. Oh, may exception to the rule. Ganun no ba? Oh, Ay partner, binibilad nila sa init yun. Binibilad nila sa init kaya umiinit yun. Binibilad nila sa araw kaya umiinit. Ano na? Sinampay. Ngayon, ito Brother Jason, no? Ito nga eh. No? So, Fred, ayusin mo naman. Sasabihin mo, wala akong alam sa SOP. Wala kaming alam sa SOP. Alam mo, Fred,
pagka tayo nagkaharap sa diskusyon, maghahamon na ako. Ah? Dito, total, nanonood ka naman. Patutunayan ko, friend. Patutunayan ko na ang pagluluto pagbabawal sa pagluluto sa araw ng Sabat ay iniutos lamang sa mga Hudyo. Kapag hindi mo kinagat to, friend, pagka hindi mo kinagat ito, Huwag ka nang mag-live. huwag ka nang mag-live. Kasi hindi mo pala kayang tindigan yung sinasabi. No? Kasi maganda dito, friend, magtanungan tayo. Tanungin mo ko, tatanungin kita. Tingnan natin kung sino ang walang alam. Kasi baka mamaya, basa ka lang ng basa, wala na palang sustansya. No? Bakit ka mo? Kasi, alam mo, friend, madali lang maglatag, madali lang mag-deny, madali lang mag-present. Pero pagka ikaw ay nasa hot seat na at tinanong ka na, baka bumaliktad ka. Baka gumulong-gulong ka na. Friend? Kung gusto mo, ganito. Kung hindi mo kayang humarap, si Louie. Si Louie Bangkasan. Iharap mo si Louie Bangkasan. Bata pa naman yan, iharap mo si Louie Bangkasan. Kung hindi ikaw, humarap ka. O kaya si Louie. Yan bibigyan kita hanggang Sabat. Hanggang Linggo. Extension, hanggang Biyernes, gusto mo. Bibigyan kita. Sabi mo, magla-live ka ng Thursday, sasagutin mo kami. Sa Thursday, aabangan ko. Friend, aabangan ko ang iyong sagot. Pasok tayo sa live nila kung pwede. Oo. Gusto mo, friend, pumasok ka din dito. Iko-comment namin yung link. Pumasok ka. Magtanong ka. Tatanungin din kita. Pwede. Ngayon, magpatuloy tayo, Brother Jason, habang wala pa si Fred. No? So, ito ang sabi. Ano pa sabi ni Sister White? Pakibasa, Brother Jason. Dito. Council on Diet and Foods, page 226, paragraph 2. Sinabi dito, noon ay Sabat, ngunit kailangang painitin ang tangke ng tubig at bandang tanghali ay naligo ako ng mainit na tubig. Ayun, naligo pala si Mrs. White. Aba, talaga naman. Naligo si Sister White. Naligo. Nagpainit na tubig. Yan yung ayaw nila, partner. No? Kasi partner ito, no? Nung nakausap ko ang isang isdarm, ay hindi lang isa, 3 sila doon sa pinag-assignan ng partner natin, si Brother Noel. Ang sabi ng isdarm doon, ay bawal do talaga maligo sa araw ng Sabat. Tapos si Mrs. White naligo. No? At sabi pa, partner, nung panahon, ibanggitin natin yung panahon nila Moises, yung pinagbabawalan silang magluto sa araw ng Sabat, ay applicable din daw tayo doon. Sila Moises doon, binigyan ng mana, hinulugan. Paano tayo? Hinulugan ba tayo? Hindi. Kaya nga ang tanong din, kung applicable sa atin yung panahon nila Moises na binigyan sila ng mana, paano naman kung yung inutusan si Moises gumawa ng kerubin, applicable din ba tayo doon? Partner, na? Hindi kasi nabasa ng ayos. At meron pa, partner, hindi ko makakalimutan ang sinabi ng isang liman ng isdarm doon sa Masbate. Ang sabi niya, kung gaano daw kahigpit ang mga Pariseo dati, ay mas dapat higpitan pa natin ngayon ang araw ng Sabat. Hindi ibig sabihin, Pariseo sila. Baka sabihin ng mga isdarm, nagsisinungaling ako, gusto mo, i-drop name ko. Drop. Sige. Drop. Ang pangalan ng liman ito, marinig niya to o hindi, kung sino mang isdarm na kilala dito, sabihin mo, binanggit ko pangalan niya. At totoo yung sinabi niya. Ang pangalan ng liman ito, ng isdarm na taga Masbate, si Brother Joseph J. Orsal. Ayan. Siya mismo nagsabi, hindi ako magsisinungaling. Kaharap ko siya mismo, sinabi sa amin yan. Kaming dalawa ni partner Noel.
ang pinagsabihan niya ng ganyan nung nakaharap namin siya. Ito ha. Tingnan mo, Brother Jason, yung ating sinasabi. Base dito sa nasusulat, Brother Jason, Exodo 16:4, sabi ganito ng Diyos, na magkagayon, sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, aking pinaulanan kayo ng pagkain mula sa langit at lulubusin at sabi dito, no? Basahin natin, no? Okay. Sabi dito, lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan. No? At kapag binaba pa natin, partner, sa talatang 23, ang sabi, at kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. No? Bukas ay sabat na kapahingahan, banal na sabat ng Panginoon. No? Ayan. Sabi dito, ihawin ninyo ang dapat ninyong ihawin at lutuin ninyo ang inyong lutuin at lahat ng sabi dito, Brother Jason, sabi natin, at lahat ng lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Ang tanong ko dito, Brother Jason, kanino iniuutos, no? Itong sinasabi, no? Itong sinasabi ng Diyos. Di ba kay Moses? No? At kanyang sinabi sa kanila. No? Sa panahong ito, ang kausap dito ay ang bayan ng Israel. No? So ayan po ang context po niya, mga kapatid, ano? At dito makikita natin, no, sa Exodo 27-28, hindi tayo lumalayo sa kapatid, hindi tayo lumalayo doon sa Exodo 16. Ang nakalagay at mangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang masumpungan, sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyo, no, naganapin ang aking utos at ang aking mga kautusan. No? So, dito, Brother Jesus, nakikita natin, mayroong pinatutungkulan ang Diyos na tao. Sino yan? Yan yung mga anak ni Israel. No? So, ilagay natin naman sa context. No? Para ka namang tawag dyan, ginagawa mo ng Bible yung SOP. Balik tayo dito sa Bible. Partner, may pumasok na pogi. Oh. May pumasok na pogi. May pumasok na pogi. Ayan, ayan. So, binabati natin si Brother Jesse. Ating siyang pagsalitain at pabatiin si Brother Jesse. Yun, teka. Bago ang lahat, may isang pogi rin na nag-comment. Yan, sino Ang sabi niya, minsan sasali ako sa inyo. Hindi mo kilala kung sino? Ang ating poging kagrupo din natin sa ABIM. Si Brother Fernando. Yun. Pogi din yan. Nako, Fred. Malaki ang problema mo. Bakit? Fernando Camacho na yan, Fred. Yari ka, Fred. Yari ka. Bigyan na nga ng link yan. Bigyan. Bigyan. Sige, pabatiin na lang muna natin si Brother Jesse. Sige. Brother Jesse, pasok. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at sa ating mga giliw na taga-subaybay. Yan, mahina signal. Ayan, si Brother Jesse ay nasa Mampusaw Capiz, mga kapatid. At partner, bigyan mo ng link si kapatid na Camacho, baka papasok. Yun, binabatiin
Si May Brother mga Fernando nagko-comment, ha, basahin muna natin. Mga nagko-comment, basahin muna natin. basahin muna natin yung mga nagko-comment habang inatay natin si Yun, Brother Jesse. binabati ko si kapatid na kapatid na Bongski Ikban, watching from Sacramento, California. Meron pa yung Aba. kababayan ko. May dalawang kababayan ko nag-comment dito. Oh, taga Masbate. Bati mo naman yung taga Masbate. Ayun. Yan. Binabati ko si Sister Roslyn Rojero. Yan ay taga Hilutungan Church at isang district lang kami niyan. Yon, binabati ko ang buong Yeah. Elbac District kay Pastor Pedro Rosales. Ang tanong Yun, ni si Sister Sister- Marlene, ang kinakain is darm. Sa totoo lang mga kapatid, mayroong isang offshoot na church dito sa Manila. Dalawa silang church, no? At nakita ko, Brother Jason, right after the divine service, pumasok sa Jollibee. Ayun, Ah, pumasok. pumasok sa Jollibee. Kasi hindi nga sila nagluluto Brother Jason No? Pumasok sa Jollibee. No? Si Fred kaya mahilig sa Jollibee. No? Ito, pakibati naman. Si Brother Julius Baran from Jensen. Ano sabi niya? Mabuhay ang tatlong gwapo, sabi niya. Amen. Yun. Oo, kami ang sabi nga ni Pastor Kison, the triune of the kagwapuhan. Yan. Yun, mayroong bagong comment partner, pakilagay sa screen. Ayun, si pakibasa. kapatid na Arvin Cortez from Buena Vista. SDA Charles Oson Masbate. Magandang gabi po sa inyo mga brad. Ayun, kababayan ko rin, no? Kapatid, ako ay taga Masbate. Kawayan Masbate. Yun. Yun, Okay. balik tayo partner sa topic natin, no? Ang punto kasi ng Isdarm partner ay hindi lang sa pagluluto, kundi yung pagtatrabaho din sa araw ng Sabat. No? Oo. Kasi pagluluto ay trabaho din daw. Yan. Pero bago yan, Brother Jason, mamaya, isa-isahin natin yan. Pakibasa muna nga yung sinasabi ni Sister White yan sa ating screen. Ano sabi? Yun ang sabi ni Mrs. White dito April 1, 1898. Ang sabi niya, ang pagluluto ay maaaring nakaplano upang bigyan ang mga manggagawa ng higit na mga pakinabang ng pagpupulong kaysa sa karaniwan nilang nakukuha at sa araw ng Sabat. Lalo na ang kanilang mga tungkulin ay dapat gawin ng magaan hanggat maaari. Dapat tayong magkaroon ng simpatya para sa mga nakakulong sa mainit na kusina. Nakikibahagi sa paghahanda ng pagkain at dapat na handang tanggihan ang ating sarili sa mga hindi kinakailangang luho para sa kanilang kapakanan. No, yun, meron palang pagluluto, partner. Mayroong pagluluto. Yun nga lang, ang context si Sister White, ano ang context si Sister White? No, partner, ito yan Kapag ka ang isang Adventist nagluto, no, at lalo may part siya sa Sabat, no, ay dapat aagahan mo or magaan lang yung lulutuin mo. Yun yan Ito yung sinasabi natin last time, hindi issue yung pagluluto. Ang issue dito, paano ka ba nagluluto? Baka naman kasi, no, naaabala na o talaga namang natatapakan na ang Sabat dahil sa iyong pagluluto. Yan. Kaya, titignan natin, baka kung ikaw'y malilate na, huwag ka na magluto. Di ba? Kung malilate ka, huwag ka na rin maligo. Ganun lang yon mga kapatid. No? So, ang issue dito, hindi pagluluto. Ang issue dito, kung papaano ka nagluluto. Di ba maliwanag yung sinabi ni Sister White? Sige, pakinggan natin si Brother Jesse. Ano kayo masasabi ni Brother Jesse? Ano, Jesse? Nandiyan ka?
Tingnan natin kung ano masasabi ni Brother Jesse. Okay. Mahina yata signal niya. Mahina ba yung kanya signal? Mhm. Okay. So, Brother Jason, ano ba masasabi mo pala dito sa ating quotation na ito? Yun, ang punto ng sinasabi ni Mrs. White dyan, partner, na yung may mga katungkulan sa araw ng Sabat. Na kung saan, kung ikaw ay halimbawa, chorister ka, ikaw ang start ikaw ang start ng programa, ay di mo kailangan makisali sa pagluluto kasi may may katungkulan ka. No, yan ang punto ng sinasabi niya ni Miss White. Alangan naman na speaker ka tapos oras mo na ay magluluto ka pa din. Yon, no? Kaya ang punto diyan na merong pagluluto talaga sa araw na yan. Kasi marami kasi, Brother Jason, katulad nito, eto mga kapatid, no, wag po kayong masasaktan. No? Kami din ay mga layman na nag-o-observe sa ating simbahan. No? Madalas, mga kapatid, aminin po natin, Brother Jason, anong oras tayo dumadating sa ating church? Ano pong oras, mga kapatid? Alas 9, minsan alas 10 na, no? Di ba yung service na kung dumadating, tapos nagmamadali pang umuwi, no? So, bakit? Kasi nagluto. Yan. Ganun po yun mga kapatid Hindi ho ba ang simula ng ating programa sa Sabat ay alas 8 talaga ng umaga? Di ba family time yun That is family time. Ano ang nangyayari kapag ang ating mga kapatid ay nasa bahay? Hindi family time, may luto time. Mga kapatid, sa ganong paraan ay nalalapastangan natin ang araw ng Sabat dahil sa ganon nating mga paggawa. No? So, hindi issue dito yung pagluluto. Ang issue dito, kung paano ka nagluluto at yan ba'y nakakaabala sa araw ng Sabat, mga kapatid. No, yun po yung pinagtatalunan dito, hindi yung bawal o hindi. Kasi iba yung should at saka must. Ano yung sinasabi natin, Brother Jason? Iba yung dapat iwasan no? At hindi, sabi yan, dapat iwasan at hindi pwede. Magkaiba yun Magkaiba yung hindi pwede at saka dapat mo iwasan. No? Ano ba pagkakaiba ng para sa Brother Jason? Yung dapat iwasan at hindi pwede. Ano ba pagkakaiba nun? Kapag sinabi kasing partner na hindi pwede, wag mo talagang gawin. Kapag sinabi namang iwasan, kung maaari, pwede mong gawin, pwede rin hindi. No? Halimbawa lang to baka gawing issue din sa mga nakikinig, nanonood. No? Halimbawa lang, paglabas mo ng bahay ay merong umiinom. Merong mga maoy doon, merong magwawala. Sinabihan ka na umiwas ka sa daan na dyan. Kasi merong mga nagiinom, merong mga maoy. Iwasan mo. So kapag sinabing iwasan, edi iwasan mo. Pero kapag wala na sila sa daan na yan, ay pwede kang dumaan. So it means na kapag sinabing iwasan, ay hindi permanent na wag na talagang dadaan. Yun ang pinagkaiba, partner, sa wag kang sa iwasan mo at sa bawal talaga. Yun ang pinagkaiba. Baka sabihin ni Fred at ng mga isdar, pinutol natin yung sulat ni Ellen White. O sige nga, Brother Jason, pakibasa mo nga yung susunod. Ano pa ang sabi ni Sister White? Sige nga po, pakibasa. Yun. Sinabi dito, ang lahat ng kinakailangang paghahanda ay dapat gawin ng maaga. Sa umaga ng Sabat, kung malamig ang panahon, hayaang makakain ng mainit na lugaw o isang bagay na parehong simple at para sa hapunan ay maaring magpainit ng ilang uri ng pagkain. Higit pa rito, ang lahat ng pagluluto ay dapat na iwasan bilang isang paglabag sa utos ng pangingili ng Sabat. No, sinabi dito, partner, ay hindi lang pala lugaw. Kasi sinabi dito, maaaring magpainit ng ilang uri ng pagkain. Ay hindi lang pala lugaw.
yung binabanggit. At ano pang sinasabi? Sa umaga ng Sabat. Kung maaari, kung malamig ang panahon, sa umaga ng Sabat ay nagluluto pa rin, partner. Oo, di ba? Yan nga eh. Ang ginagawa kasi, Brother Jason, ni Fred, ang gusto niya, uulitin ko yung effects natin. O, ito, tingnan mo mabuti, Fred, anong gagawin ko, tingnan mo mabuti. Ang ginagawa ni Fred, ganito, no? Pinagsasabong niya yung sulat ni Ellen White. Pinagsasabong niya. Ano? So, huwag mo pagsabungin, Fred. Kasi ang mangyayari niyan, kinokontra ni Ellen White yung kanyang sarili. At yun, ang gagawin ng mga protestante at mga katoliko ay gagawin niyang butas laban sa atin. No, nasasabihin, hindi tayo nagkakasundo sa doktrina. Huwag ganyan, Fred. No? Kita mo naman no, pwede palang mag-init ng pagkain. Yan ay vesper. Gabi, hapunan, vesper. Sa vesper, pwede ka magpainit ng pagkain. Paano mo initin yan? Wala ng araw ng vesper, ng gabi ng Friday. Saan mo, anong gagawin mo papainit yan? Tatapat mo sa ilaw? Yan tayo Alam mo, ako, nalulungkot na lang ako, Brother Jason, sa mga ganito usapan. Ayoko banggitin, pero nagiging parang mahina yung kanilang isipan. Hindi ko alam paano ipapasak nila sa isip nila na bawal magluto pero pwede magpainit. Pwede magpakulo ng tubig. Pwede maglugaw. Paano ipapasok mo sa isip niya? Ano? Sige, ano pa? Tingnan natin Baka sabihin kasi nila pinuputol natin basahin mo pa ulit. Sir, Wala pa. Yun. ayan. Sabi ito, Science of the Times. Ito ay sinulat noong Mayo 25, 1882. Sabi dito, binigyan ng Panginoon ang mga anak ni Israel ng tahasang mga tagubilin na nagpapabawal sa hindi kinakailangang paggawa sa araw ng Sabat. Nawala, partner, nawala. Sa araw ng Sabat. Bukas ay ang kapahingahan ng banal na Sabat para sa Panginoon. Iluluto ninyo ang inyong iluluto ngayon at luto ang inyong lulutuin. Ang kawalang ingat sa pangilin ng Sabat ay pumasok sa atin bilang isang tao. Marami ang naghangad na pasayahin ang kanilang sarili sa halip na parangalan ng Diyos. Kung gusto nating tamasahin ang pagpapala ng Panginoon, ang araw ng Sabat ay dapat panatilihin banal. At ang lahat ng pagluluto ay dapat gawin sa Biyernes. Sa kampo lupa, kapag ang umaga ay malamig, mainit na tubig o mainit na lugaw ay dapat ibigay. Sa taglamig sa ating mga tahanan, ang pagkain na dati nang niluto ay dapat nang painitin bago ito kainin. Sa mainit na panahon, ito ay hindi kailangan. Ang banal na awa ay nagputos na ang may sakit at nagdurusa ay dapat pangalagaan. Ang gawaing kinakailangan upang gawin ito ay isang gawaing kailangan at walang paglabag sa Sabat. Ayan. Nabasa natin, Brother Jason, kanino nagbigay ng pagbabawal o tuntunin ang Diyos sa bayan ng Israel? Ulitin ko ba, Fred? Sa bayan nga ng Israel yan No? Nalulungkot ako na hindi nyo nabasa itong mga sulat na ito ni Sister White. No? Hindi naman, ito Fred, hindi kami against, hindi kami tumututol na yung pagluluto ay dapat ginagawa sa araw ng Biyernes. Tama yan, may mga ilang kapatiran tayong ganyan na ginagawa. No? Pero ito Fred, no? Ito yan. Halimbawa, ang sabi mo, hindi dapat magluto sa araw ng Sabat. Ngayon, ano ang sabi ni Sister White? No?
Ang sabi ni Sister White ganito, Fred, no? Ito ha, tingnan mo ha, basahin natin. Ang sabi dito, Fred, no? Ito ha, ito. Dito sa sulat ni Sister White, no? Na Council on Health, no? Page 156. Himself a million for all, that everyone, no? That everyone repeat do exactly as he does. No? Hindi dapat ang isang Adventist, hindi dapat ang isang Adventist na magsasabi na siya ay criteria ng kahit sino at dapat gayahin. Kaya huwag mo sabihin, Fred, na mali kami at ikaw ang tama. No? Yan ang sinasabi ni Sister White. Tanong ko sa iyo, pag ba ang isang Adventist nagluto sa araw ng Sabat, no? Yan ba ay test of fellowship? Dapat nang itiwalag. Ito sabi ni Sister White, no? So dito sa Testimonies for the Church, no? Volume 9, page 159. Ganito sabi, no? In her 1909 declaration, she made it clear that we are not to make, no, the use of flesh food as a test of fellowship. No, ganun din sa Fruitage of Spiritual Gifts, page 112. No, vegetarianism is not a religion, nor it is ever made a test of fellowship. No, so hindi nga po siya fellowship, mga kapatid eh. No, so hindi dapat tayo nagsasabi, mga kapatid at mga kaibigan, na itong hindi pagluluto ay criteria para ang isang tao ay hindi na maging isang Adventist. No? Wala tayong mababasa, no? Wala tayong mababasa na ang isang Adventist pag nagluto sa araw ng Sabat, hindi na Adventist. No? Ngayon, pag nagluto sa araw ng Sabat, ang sabi doon sa matandang tipan, ang sino mang magluluto sa araw ng Sabat ay ano? Papatayin. Bakit hindi mo ginawa, Fred? At sa mga isdarm? Bakit kapag ka may nagluluto sa araw ng Sabat ay hindi nyo pinapatay? Dapat patayin ninyo. No? Saksakin nyo. Dapat patayin ninyo eh. Sabi dun eh. Dapat patayin. Okay, patayin nyo hanggang mamatay. Bakit hindi nyo ginagawa? Tuloy natin yung ating usapan. Doon pa tutulad ni Ellen White. Kasi medyo marami ito, Brother Jason eh. Gusto ko mapakita sa ating mga kapatid, mga kaibigan, na hindi lang tayo basta. No? Okay. Ayan. So, pakibasa nga, Brother Jason. Yon, dito sa sulat ni Mrs. White sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 355 and 356. Ang sabi dito, sa Biyernes, hayaang makumpleto ang paghahanda para sa Sabat. Tiyakin na ang lahat ng damit ay handa na at ang lahat ng pagluluto ay tapos na. Hayaang maitim ang buta at maligo. Posibleng gawin ito kung gagawin mo itong panuntunan. Magagawa mo ito. Ang Sabat ay hindi dapat ibigay sa pagkukumpuni ng mga kasuotan sa pagluluto ng pagkain, sa paghahanap ng kasiyahan, o sa anumang iba pang makamundong trabaho. Bago lumubog ang araw, hayaang isantabi ang lahat ng secular na trabaho at ang lahat ng secular na papel ay alisin sa paningin. Mga magulang, para sa mga magulang partner, no? Mga magulang, ipaliwanag ang inyong gawain
at ang layunin nito sa inyong mga anak. Yon, no? Panawagan sa lahat ng magulang sa isabihin daw sa mga anak. Ulitin ko ha, mga magulang, ipaliwanag ang inyong gawain at ang layunin nito sa inyong mga anak at hayaan silang makibahagi sa inyong paghahanda upang ipangilin ang araw ng Sabat ayon sa utos. Mapapansin natin, Brother Jason, no? Yung pagluluto sa araw ng Biyernes, no, ay posible ayon kay Sister White. Pagka sinabi natin posible, hindi yan sigurado. Posible eh. No? Posibleng oo, posibleng hindi. No? Ang sabi, posible ito. No? Magagawa mo posible. Kung iyong gagawin itong palatuntunan, ano ang sabi ni Doc Rocky kay Marcelo sa debate doon sa Silang Cavite? Ano ang sabi niya? If you make it as a rule, Marcelo, if you make it as a rule, sino ang gumawa, Marcelo? Sabi ni Doc Rocky, sino ang gumawa? Ikaw. Hindi si Sister White. Ano sabi? If you, kung ikaw, gagawin mo itong palatuntunan. Ano sabi diyan? Basahin mo nga ulit, Brother Jason. Posible ito gawin kung ikaw yung karugtong lang nun. Ulitin mo. Ano yung partner na yun? Yung after ng posible. Ayun lang, babasahin mo. Sabi dito, tiyakin na ang lahat ng damit ay handa na at ang lahat ng pagluluto ay tapos na. Hayaang maitim ang buta at maligo. Posibleng gawin ito. Kung gagawin mo itong panuntunan, magagawa mo ito. Tuloy? Posible. Oh. Sabi dito. Ano sabi? Kung gagawin Yun nga, kung gagawin mo itong panuntunan, magagawa mo ito. Itong palatuntunan, hindi na. Kung gagawin mo ito na hindi na, friend. Kung ikaw gagawin mo itong palatuntunan, posible. Ibig sabihin nito, friend, payo lang ito ni Sister White. Hindi yan pangkalahatan. Huwag mong i-apply sa lahat. Yan. Kung nagkakamali, ina-apply mo sa lahat, Fred eh. Huwag mong i-apply sa lahat, Fred. Yung sulat ni Sister White. No? Kasi, tanda natin, may context. No? May context yun eh. So, ano pa? Tingnan natin kapatid na dito Sabi nito ni Ronel Castillo, ipakita daw yung ating binabasa. O, ito. Ano sabi diyan? Basahin mo nga, Brother Jesus. Yon, basahin natin dito sa Daniel's Exposition of the Whole Bible Commentary. Dito sa Exodus 20:13. Ang sabi dito, huwag kang gagawa ng anumang gawain ng likas na alipin. Gumamit ng anumang pangangalakal o anumang gawaing kamay o anumang uri ng trabaho para sa kasiyahan o tubo. Mga gawa lamang ng kawa at pangangailangan. Walang pagtatrabaho o paggawa ng muebles. Ang dapat gawin ayon sa canons ng mga Hudyo hanggang sa paglabas nito o sa paglitaw ng mga bituin. So, ang sinasabi pala ni Sister White na secular na gawain, kapatid na Jason partner at mga kapatid mga kaibigan, ano daw? Yung business, yung may tubo, yung may kita, yan ang bawal sa araw ng Sabat. Tanong, pag ba ikaw nagluluto sa araw ng Sabat, ibinibenta mo? Ay hindi. Saan ka naman nakakita? Potluck, Brother Jason, ibinenta sa araw ng Sabat.
Oh. So, isip-isip din. No? Ano pa? Hindi yan Adventist. Hindi yan Adventist, ha? O, isa pa. O, ito pa, ha? Ano pa sabi? Ayan. Pa dito sa Kel and Delitz's Biblical Commentary on Exodus 20 verse 10. Paggawa ay hindi isang terminong nakasasaad ng mas magaan na uri ng paggawa bilang isang pangkalahatan at komprehensibong termino na inilalapat sa pagganap ng anumang gawain. Nola partner. Sa paggawa ng gawain, madali man o malubha. Ano to? Mayroong Greek. Partner. Anong pagkakasabi dito? Tuloy mo. Sige lang, tuloy lang. Ang pagtupad ng isang tiyak na gawain, maging sa paggawa sa bukid. Ito ay mabasa sa Awit 104 verse 23. Ang mechanical na trabaho sa isang banda o paglilingkod bilang saserdote at ang mga tungkuling nauugnay sa pagsamba bilang sa Sabat. Gayon din sa araw ng pagbabayad sala. Ang bawat nagtatrabaho ay dapat magpahinga. Ibig sabihin, ang mga ganoong trabaho na nasa ilalim ng denominasyon ng paggawa, negosyo o industrial na trabaho. Dahil dito hindi lamang ang pag-aararo at pag-aani, pagpipiga ng alak at pagdadala ng mga kalakal, pagdadala ng mga pasanin, pangangalakal at panghawak ng mga pamilihan ay ipinagbabawal. Gayon din ang pagkolekta ng mana, ang pag-iipon ng kahoy at ang pag-aapoy para sa layunin ng pagpapakulo o pagluluto. Ayan. O, di ba? Ano daw yung secular na gawain? Di ba? Yung negosyo. Ano, sa araw ba ng Sabat yung pagkain ninegosyo? Ay hindi. Ano ba yan, friend? No? Hindi naman Ito, regular Bible, partner. sa madaling salita, Brother Jason, ito yung mga nag-aral, dalubhasa sila na nag-aral ng Biblia. At sila yung nagbigay ng komento kung ano yung gawa. Kasi hindi naman in-specify eh. Doon pa sa Exodo 20, talatang 8 hanggang 11, may sinabi ba doon na kung ano ang bawal na gawin? Iba wala. Oh. Kaya, ibinigay ng mga scholar na ito yung kanilang pananaw tungkol sa kung ano ba ang ipinagbabawal na gawin sa araw ng Sabat. No, mga kapatid. Okay? Ngayon, eto. Next natin, ha? Okay, next natin. Lang, ha? Yan. Next natin. Dito ulit sa Basa, Brother komentaryo. Jason. Dito ulit sa komentaryo ni John Hells, sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang gawain ng likas na alipin. Gumamit ng anumang pangalakal o anumang gawaing kamay o anumang uri ng trabaho para sa kasiyahan o tubo. Mga gawa lamang ng awa at pangailangan walang pagtatrabaho. Next. Balik. Nabasa mo na yan eh. Nabasa mo na. Dito. Teka. Balik mo Punta pa. tayo Balik mo dito. pa sa komentaryo. Yan. Brother Jason. Yan, Mateo Henrys. Ito Nabasa. isang komentaryo rin. Ay hindi basta-basta itong mga komentaryong ito, mga kapatid na isdarm. Ay mas matalino pa sa atin ito. Sabi dito sa komentaryo, pinahintulutan ni Kristo ang magawaing kailangan, pag-ibig sa kapwa at kabanalan, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Ngunit lahat ng gawa ng karangyaan, walang kabuluhan o pagpapakaasa sa sarili sa anumang anyo ay ipinagbabawal.
ang pangangalakal, pagbabayad ng sahod, pag-aayos ng mga account, pagsulat ng mga liham ng negosyo, pagkapangkamundong pag-aaral, makamundong pag-aaral, walang kabuluhang pagbisita, paglalakbay o magaan na pag-uusap ay hindi pinapanatili ang araw na ito na banal na Panginoon. Ang katamaran at kasibaan ay maaring isang makalaman, ngunit hindi isang banal na kapahingahan. Ang Sabat ng Panginoon ay dapat isang araw ng kapahingahan mula sa makamundong paggawa at isang kapahingahan sa paglingkod sa Diyos. Ayan. So nakita natin, Brother Jason, no? Hindi talaga issue dito yung pagluluto. Ang issue dito is paano ka nangingilin. No? Kung paano mo nire-respeto ang panahon ng Sabat. No? At bilang panghuli, mga kapatid, babalik po tayo sa banal na kasulatan, mga kapatid. No? So, ito yung pinakauli nating babasahin, Brother Jason, bago tayo mag-reflect sa ating mga sinabi. Dito, babasahin ko ang sa banal na kasulatan. Ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 12 verse 1, 12 and 13. Sabi dito, nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga sa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang tanong natin dito, Brother Jason, partner at mga manonood namin sa ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid, hindi po ba mabuti na gumawa o magluto sa araw ng Sabat para may makain ang mga kapatiran? Ito po yung tanong natin eh. Mabuti po ba na magluto sa araw ng Sabat, no? Upang makain natin sa katanghalian? Yun po kasi ang tanong dyan eh. No? So, dito nakikita natin, no, yung mga alagad ay nagsikitil pa. So may ginawa pa sila eh. Nagsikitil upang sila kumain. Sa madaling salita, inihanda din nila. Sa araw ng Sabat, doon lang sila nag-prepare ng kanilang makakain. Brother Jason, no? At doon sila kumain. At ano ang sabi ng ating Panginoon nung sila nagutom? Mabuti ang gumawa, mabuti ang gumawa ng gawang mabuti sa araw ng Sabat, no? So, ano ba masasabi mo niya, Brother Jason, diyan sa talatong yan na ating ipinakikita ngayon din sa ating screen? Yan ang punto dito, kapatid, no? O halimbawa, ay hindi halimbawa. Yung sinabi sa banal na kasulatan, anong sabi? Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kung sinong sisira sa templong ito, ay sisirain din ng Diyos. Sa makatuwid, yung mga alagad ni Kristo ay nagutom. So kung hindi sila kumuha o hindi sila nagkitil ng uhay doon, ay magugutom sila. So masisira yung katawan nila. Kaya ayaw din ng Diyos na magutom ang tao sa araw ng Sabat. No? Partner, di ba? Ayaw ng Diyos na magutom tayo sa araw ng Sabat. Yun ang pinaka-problema sa mga kapatid nating mga isdaan. Hindi nila inintindi yung mga nakasulat, at kapag nagbasa sila ng sulat ni Mrs. White, ay nakafocus lang sila doon sa isang sulat lang, hindi nila binabasa yung ibang mga sulat ni Mrs. White na patungkol sa araw ng Sabat.
no? Ano sila, kapatid na Jason, cherry picking sila mga kapatid. No? So, cherry picking sila sa paggamit at tawag po dyan ay exegesis, mga kapatid. At napakaganda ng comment ng ating isang kapatid dito, Brother Jason. Pakibasa mo nga itong comment niya. Sabi dito ni kapatid na Ronel Castillo. Thank you mga kapatid sa mga backup na paliwanag. Maliwanag. God bless po sa inyong ministry. God bless din po kapatid. O di ba naliwanagan sila? Ikaw kaya friend. At saka Louie, Bangkasan. Kailan kaya kayong mga isdarm kayo na maliliwanagan sa paksang ito na paulit-ulit na nating tinatalakay sa iba't ibang mga programa ng Adventist. Paulit-ulit na lang namin kayong sinasagot. No? Ito pa sabi ni Brother Reynaldo ng Pasay Church. Pakibasa, Ayan, Brother sabi ni kapatid na Rinaldo Codog Romo, sabi niya, gusto kasi nila ang word for word, verbatim na mababasa sa Biblia na pwede na magluto sa araw ng Sabado. Ay may mababasa. May mababasa. O sige, basa, Brother Jason. Basahin natin. Basa. Exodo 20 verse 16. Sabi dito, Okay, at sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa ng gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaring gawin ninyo. So ang tao ay kumakain sa araw ng Sabat. Nararapat na kumain kaya nararapat din magluto sa araw ng Sabat. Di ba partner? Ayun, tama, no? So, ito mga kapatid, no? Para maging malinaw sa atin. Ito yung ating panawagan sa ating mga nanonood. Doon, ngayon natapusan natin yung ating pagsagot kay Fred. No? Mga kapatid, ang Isdarm po ay malaking option, no, ng Adventist. No? Kailan po yung sumulpot yung Isdarm? Mga kapatid, ang kasaysayan po ng Isdarm, bibigyan ko lang po kayo ng kaunting background patungkol po sa Isdarm. No? Ang Isdarm is 1925 mga kapatid. After ng World War I, no, ang kanilang unang president ay si L.R. Conradi, no, na they allowed combatant in the Seventh-day Adventist Church, no. So ang kanilang unang pangalan is Adventist Reform Movement, no. Ayan. So ang kanilang mga kapatid, ito yung naging problema nila nung ang isang presidente sa European District, no, ay nag-allow ng combatancy, sila ay lumabas sa ating iglesia, no. Ngayon they adopted the name Seventh-day Adventist Reform Movement, no, by formerly organized international movement at Gotha, Germany, 1925. No, at the 1929, first registered as a General Conference Association in Borgowel, near Hanover, Germany. And then in 1936, mga kapatid, no, dissolved by the Jehene Statis Police, no, na the official secret police of the Nazi Germany in German-occupied Europe. And on 1945, no, it was registered in Sacramento, California, United States. No? And in 1949, its present world headquarters are in Virginia, USA. No? Ayan. So mga kapatid, ang Isdarm
o yung Seventh-day Adventist Reform Movement ay lumitaw sila noong 1925. No, sila ay offshoot. No? Ano po yung offshoot? Ang offshoot po, mga kapatid, no? Sabihin ko po sa inyo, no? Ano po ang ibig sabihin ng offshoot? According sa Merriam-Webster Dictionary, no, offshoot ay ito. Okay. A branch of a main stem expression of a plant, no? Ayan, a side shoot or a branch of a plant, a collateral branch or descendant, outgrowth, no? So ang salitang offshoot, mga kapatid, ay hinahalin tulad sa isang halamang kawayan na may bagong sibol o bamboo shoot, no? Na mga suwi o labong ng kawayan na tumutubo sa kabilang bakuran, no? So yung bamboo, yung mother church, at yung bamboo shoot ay ang offshoot, mga kapatid, no? Basta na lang sila lumitaw doon sa ating iglesia. Ngayon, mga kapatid, Partner, may nag-comment, partner. Ang isang leman ng ISDARM. okay, ano sabi? Yan. Ang sabi niya ay baka pwede din ako makagawa ng response kung okay lang sa inyo. No, ito si Brother Joseph J. Oliver Orsala, isang leman ng ISDARM doon sa Masbate. At pwede kang makagawa ng response, kapatid. Pero yung gagawin mo ay titibagin mo yung mga inilatag naming sulat ni Mrs. White. No? At ito pa, kapatid na Jason, meron na pong friendly invitation sa kanya sa isang dialogo. Ayun. Wait. Okay sa amin, nasasagot ka. Tag mo kami, no problem. Message mo kami, no? And pagkatapos, kapatid, pwede ba ako naman ang maglambing? Pwede ba tayong magkaroon ng fraternal dialogue? Yung pag-usapang magkaibigan tungkol sa paksa, no? Fraternal dialogue, okay lang ba sa'yo? Yan. So, payag kami, walang problema. Tibagin mo yung aming inilatag, no? So, ayan ikaw ay welcome din na laging manood at tumutok dito sa aming programa, no? Pwede ka rin pumasok dito kung gusto. Maraming salamat sa panonood na kapatid na Joseph J. Orsal, no? Pero alam mo, kapatid na Jason, alam naman ng mga kapatiran natin Islam kung sino ang chosen people ng Panginoon. Basahin natin yung Testimonies to Ministers, page 61. God has a church upon the earth who are His chosen people, who kept His commandments. He is leading not stray offshoots, but not one here and one them, but a people. So mayroon daw pinili na bayan ng Diyos or chosen people, no? Sino yung chosen people? Sabi dito sa Testimonies for the Church, volume 7, page 138, ang sabi dito, Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people separate from the world. Ayan. So, maliwanag, no? Pinili ng Diyos ang Seventh-day Adventists at kanyang ibinukod, no? So, sa madaling salita, Brother Jason, no, sabi po ni Sister White sa Selected Messages, Book 2, page 397, I am instructed to say to Seventh-day Adventists, no, the world over, God called us as a people, no? Ang Seventh-day Adventist daw ay tinawag ng Diyos na kanyang bayan. Hindi kailanman tinawag ni Ellen White yung Reform Movement. Anong sabi niya? Seventh-day Adventist, ang bayan ng Diyos. Yan. Okay, tingnan natin yung comment ni Ano ang comment niya? Sabi niya, i-invite ko kayo pag live ko. Ayun. Ayan. So, notify mo lang kami, kapatid, para magkaroon tayo ng dialogue. No?
Yan, okay. So, bilang panghuli, mga kapatid, gusto ko Mr. White, no? Ito ibabala niya. Brother Jason, no? Babala niya ito eh. Okay. Sabi niya dito sa Selected Messages Book 2, page 390, we cannot step off the foundation that God has established. We cannot enter into a new organization. All this would mean apostasy from the truth. So mga kapatid, ang pagpasok sa isang bagong organisasyon katulad ng ISDARM, yan po ay apostasya ayon kay Ellen White. Mga kapatid, hindi namin kaaway ang ISDARM. Ang kaaway natin dito ay ang maling katuruan at ang maling paniniwala. Itinutuwid natin upang ang ating mga kapatirang ISDARM ay makasama din natin sa tunay na pananampalataya. No? So kami ay kasama ninyo bilang mag-aaral sa Panginoon. Pag-aral tayo, magkatwiranan tayo mga kapatid upang tayo makaabot doon sa buong katotohanan ng Diyos. No? So Brother Jason, ano ba yung mga panghuli mong pananalita? Yun, nawa ay maintindihan nyo o naintindihan nyo ang aming pagpapaliwanag patungkol sa kung paano gawing banal ang araw ng Sabat at kung paano gawing formal ang pagluluto sa araw ng Sabat. No? Inaantay natin dito, partner, yung sinagot natin, hindi man lang nag-comment. Kaya mo na yun? Yun, wala na akong masabi, partner eh. Oo, yan. So, yan mga kapatid at mga kaibigan, ang inyong pong lingkod, Brother Denmar Santiago, ay nagpapasalamat sa inyong palaging pagtutok sa atin dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Pakabangan ninyo mga kapatid, bukas ang ating programa at sa Miyerkules meron po tayong debate kaya wala muna tayong live, no? Sa Miyerkules, partner, ating haharapin si Alvin Kitamundok patungkol sa topic na patutunayan ko na ang Diyos na tinuturo ng Biblia ay hindi literal na namatay. No, ayan. So, ayan, pakabangan niyo po yan po sa Philippine Debaters Association, mga kapatid. At sa tagpong ito, Brother Jason, ay ibinabalik natin ang lahat ng papuri, parangal at pagdawalhati sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, Brother Jason, para sa ating panghuling panalangin, ito po mangunguna sa atin. Yun, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito na kung saan kami po ay pagsamantalang nakatapos sa aming pagpapahayag sa gabing ito patungkol sa katotohanan sa araw ng Sabat. Na po, Diyos, ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga tagapakinig, ay nawa po pagpalain sila sa gabing ito na kung saan sila po ay nakatanggap muli ng aral na ayon sa iyong kalooban, o Diyos. Nawa po ay bigyan lagi kami ng karunungan. Maraming salamat, o Diyos, sa iyong pag-ibig na ibinigay sa amin. Bagamat kami ay makasalanan, andyan ka, o Diyos, kami ay iyong tinubos sa iyong banal na dugo upang kami ay iyong iligtas. Wala pa kaming magagawa, o Diyos, kung wala po kayo. Kaya sa gabing ito, o Diyos, aming itinataas ang iyong banal na pangalan. At ang bawat isa sa amin, o Diyos, nagdadala ng katotohanan. Gawin kaming ilaw, o Diyos, sa mga taong nakakaharap namin, upang sila'y madala din namin nawa sa iyong paanan at tanggapin kanila na kanilang personal na tagapagligtas, na ikaw ay aming tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat. Tulungan kami, o Diyos, dahil wala kaming magagawa kung wala po kayo. Sa tulong ni Kristo ay magagawa namin lahat.
sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Patawarin nawa kami sa aming mga nagawang kasalanan kung saan mo man kami nasumpungan na nagkakasala. Ito ay hayag o tago man. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkakasala sa amin o Diyos. Kaya ang lahat ng ito ay ang samot dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ng Panginoon sa Kristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Yan. Naway naging pagpapalat biyaya po sa inyo ang ating naging programa ngayong gabi. At doon sa ating kapatid na Isdarm na nagme-message po dyan sa comment, try nating sagutin yan sa susunod na episode ng Ayon sa Nasusulat Ministry. At maraming pong salamat sa inyong pagtutok mula Luzon, Visayas at hanggang Mindanao, kahit po sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa programang itong Ayon sa Nasusulat Ministry. Kasama ko yung aking pogi. Yan, hindi naman tatanggihan. Yung aking pogi na partner, Brother Jason, no? Sa pangalan ng aking partner, God bless po sa inyong lahat mga kapatid, and see you po bukas dito sa God Ayon bless. sa Nasusulat Ministry. God bless. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. God bless.
Kalikasan ng Diyos na humayo, Iglesia, kailangang matanto. Pinakalooban ang bawat isa, lahat ay ihahandog sa Kanya. Iglesia at ako'y hahayo, magtungong linitaas ang sulo. Pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ikaw at ako'y makisangkot, abutin ang mundo at maglingkod, manghawak kay Kristo at sumunod. Ibalita darating si Jesus. Iglesia at ako'y hahayo, magtungong linitaas ang sulok. Pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ang manggagapas ay nasaan? Halina tumulong sa pag-iisipon. Tumanong kayo na mabangan ng bungang aning at Panginoon. Sa kapangyarihan ng Espiritu di ng tao, panatako